Okay mga kapatid, meron na naman po tayong panonoorin. Mag-a-update na naman tayo. May magre-report daw. Ayan o mga kaibigan, galing ito sa ating Pinas News Insider. Nasa description yan. Heto na, BP Sara, good news. Bumitaw na si Bongit, umamin na sa media. Yan. Linawin lang natin. Ibig sabihin, inamin niya na. Bumitaw na siya ng salita. Ganun ba yun o talagang bumitaw na? Hindi rin pwede, no? Di ako naniniwalang bibitaw yung mga ganyang klaseng nilalang. Basta ganyang mag-isip, no? Lahat nagulantang sa palasyo. Ayan ang ating panonoorin mga kapatid at iba pang mga balita. Kung ready na kayo, simulan na po natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa Fiber ni Juan. Eto na, i-play na natin. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Yes. Ito naman ay balitang huwag mong ugaliing magpaikot ng tao para sa kasinungalingan mo dahil ikaw rin ang mahihilo kapag sinampal ka ng karma mo. Agoy. Ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media matapos ang nakakagulat at tahasang pag-amin mismo ni Bongbong Marcos Jr. sa taong bayan. Ano sabi? Walang tiwala ngayon ang taong bayan. Hindi ko naman sila masisi. Galing mismo sa kanya, no? Galing sa kanya. Sa ikinasang press conference nito kamakailan lamang tungkol sa manumalyang trilyong pondo o bilyong-bilyong pondo na kinulimbat di umano ng kanyang administrasyon o ang kontrobersyal na flood control scandal na siyang isa sa tunay na nagpahirap at nagpalubog sa bansang Pilipinas. Di ba sabi ni Tatay Digong, may mga blanco daw. Sabi naman niya wala. Kumbaga, ito ang pumirma sa lahat eh. Di ba? Siya ang pumirma, pinag-aralan pa daw niya. Tapos ngayon, magagaganyan siya. Ibig sabihin, para sa akin lang pananaw, mga kaibigan napaka irresponsable mong hindi malaman agad-agad na merong korupsyon dyan po sa gobyerno ni PBBM. Imposibleng ikaw, Pangulo ka, hindi mo agad malalaman. Depende na lang sa'yo kung ikaw din ay magnanakaw, no? Yan ho ang pangit eh. Alam nyo, sa maliliit nga na halaga ang magnanakaw ayaw umamin yan pa kayang malaking halaga, kasiraan niya pa. Di ba? Hindi talaga amin. Base lang ho yan sa aking opinion. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Yes. At ito na nga mga kababayan. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas mismo ng Source officially Facebook page na ang balita ngayon, walang katiwa-tiwala ang taong bayan sa gitna ng pinakamatinding hamon sa kanyang administrasyon. Inamin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sadsad na ang tiwala ng taong bayan, lalo na ngayong siya mismo ay direktang idinawit din ni dating Ako Bicol Representative Saldico. Sabi ni Manang Claire, nagtitiwala na yung mga tao. Di ba parang may mga survey pa sila na may tiwala, nadagdagan yung tiwala ng Pilipino. Pero iba rin ang sinasabi nito, no? Heavy. Sa umano'y 100 bilyong budget insertion sa 2025 national budget. Sa press conference nitong Nobyembre 24, sinabi ni Marcos na hindi niya masisisi ang publiko sa kawalan ng tiwala. Walang katiwa-tiwala ngayon ang taong bayan. Hindi ko naman sila masisisi. Wala silang tiwala sa sistema ngayon. Ay sana naman ito ay maibalik natin ng kumpiyansa ng ating mga kababayan sa ating pamahalaan. Mahirap po maibalik ang tiwala. Sa relasyon nga di ba? Sa relasyon. Sa pag-ibig pa lang ang usapan dito Kapag gumawa ka ng kalokohan, nahihirapan ng bumalik ang tiwala ng minamahal mo. Kaya kung ako sa'yo, bumaba ka na, itigil mo na yan. Base lang ho yan sa aking opinion, obserbasyon. Kung bumaba ka na dyan, hayaan mo na lang yung matalino talaga ang umupo dyan para umayos po ang ating Pilipinas. Hindi yung ibabalik mo, wala nang babalik.
ayaw na lahat sa'yo. Mukhang sinusuka ka na nga eh. Kasabay nito, iniulat ng Pangulo na 7 ng individual na may arrest warrant mula sa Sandigan Bayan ang nasa kustodiya. 6 ang voluntaryong sumuko sa PNP CIDG, isa ang inaresto ng NBI at 2 ang nagpaabot ng intensyong sumuko. Ano yung mga sumusuko na yan? Malalaking isda ba yan? Baka naman yung mga sumusuko na yan. Ito ang vision lang ho natin ito. Baka naman yung mga sumusuko na yan ay binayaran din para kunwari sila yung sumusuko at sila yung mapagbalingan ng taong bayan. Pero bayad sila. Ito'y vision lang natin Ito'y hula lang ho natin. Paano kung may... Kasi nga nawawalan na ho yung tiwala. Nawawala na yung mga tiwala ng mga kababayan natin. So mag-iisip at mag-iisip sila ng mga masasama. Ako gaya ko. Nakakapag-isip ako ngayon ng hindi maganda. Paano? Puro na lang kasi ganun. Puro na lang pag nanakaw dito, pag nanakaw, kakambal nga niyan, sinungaling. Paano aamin yung isa, sinungaling nga? Halimbawa, nagnakaw. 2,000 nga lang inakaw, 1,000 ayaw umamin eh. Yun pa kayang ganun kalalaking halaga? Siyempre, kasiraan nila yon. Hanggat magkapit-pitan, hindi aamin yan. Diba? Kailangan isalpak ang mga ebidensya, ikulong at panagutin. Kung anong klaseng panagutin yan, hindi ko alam. Pero hanggat maaari, dapat mabigat yung makikita ng mga tao na wow. Ang ganda naman ng parusa. Yan, maganda yan para magtanda talaga yung mga magnanakaw sa gobyerno. Diba? Hindi pwedeng ganyan eh. Git niya, simula pa lamang ang mga pag-arestong ito upang patunayan na gumagalaw ang sistema. I know, it is just a first step, but it's just a first step. We will keep going. Pwedeng patingin kami ng 6 at ang voluntaryong sumuko sa PNP. Isang naaresto at saka 2 ang nagpaabot ng intensyong sumuko. Sana makita rin natin yun. Nagbigay rin siya ng hamon kay Saldico na ngayon ay tinuturing na pinakamataas na personalidad na tinutugis. Wow! Sabi ko sa iyo, Saldico eh. Wag kang uuwi, sabi nga nila. Baka maging airport ka daw. Umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Di uwi yan. Bilyon, di ba? Tutugisin na to. Itong Pilipinas na to, para ka lang ditong aquarium. Madali ka lang nilang makita dito. Maganda yan, magsalita ka muna na magsalita. Sabayan mo ng napakadaming ebidensya. Ang maganda yan. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Matatanda ang inakusahan siya ni Saldico na umano'y tumatanggap ng remittances at bahagi ng 100 billion insertion na isiningit umano sa pambansang budget. Aligasyong mariing itinanggi ng Malacanang pero patuloy na umuugong sa publiko. Kasunod nito, hindi naman nakapagpigil si Representative Kiko Barsaga na bumwelta at tila tahasang sinagot si Bongbong Marcos na tila sampalin ng katotohanan. Ayon pa sa kanya, siya ang mastermind. Ito ang matapang na pahayag ni Congressman Kiko Barsaga matapos ilabas ni Marcos Jr. ang panibagong video report nito November 24 kung saan iniulat ng Pangulo na 7 sa mga personalidad na may warrant of arrest sa flood control anomaly ang nasa kustodiya na ng mga otoridad. Sa video, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na ilang akusado ang nahuli ng NBI, ilan ay voluntaryong sumuko at 2 pa ang nagpaabot na magpapasaklolo na sa CIDG. Sa kabila nito, mayroon pang 7 na nanatiling at large kabilang ang dating kongresistang si Saldico. Sinagot ito ni Kong Barsaga ng walang paligoy-ligoy. Sinabing hindi sapat ang pagdakip sa mga kontraktor kung ang pinakaugat ng anomalya ay nasa itaas pa rin. Baliwala rin mga sir. Kahit po kunin nyo yung mga yan, kung yung pinakautak naman na itinuturo ni Saldico yung presidente tsaka si Romualdez, wala din. Diba? Baliwala yan. May magnanakaw at magnanakaw pa rin. Si Marcos ang mastermind. Kahit ilang contractors ang ikulong nila, mananakawan ulit tayo habang nasa Malacanang yan. Kahit marami pala kahit isiksikan mo pa yan, kahit 5 milyon pa yan Mga contractor no? Hindi sa dami nakikita,
yung pwede mong makuhang tiwala kapag nakakuha ka. Halimbawa, naka 100 ka ngayon ng mga kontraktor. O parami na ng parami yung mga nakukuha namin, yung mga magnanakaw, yung mga kurakot. Sana naman bumalik ng tiwala nyo. Hindi. Paano? Kung yung pinakamalaking ulo, ito halimbawa, 2 malaking ulo. Tapos yung mga dito tuldok-tuldok lang, mga maliliit, yun lang yung hinuli. Pero yung mga ulo, yung ugat, hindi mo tinanggal, wala pa rin. Sino ba yung ugat? Yung sinasabi ni Saldico, di ba? Wala pang tugon ng palasyo kaugnay ng pahayag ng kongresista. Sa kaganapang ito, marami sa ating mga kababayan ang labis na nalulungkot dahil tila masyadong halata na umano ang administrasyon ngayon na may pilit na pinagtatakpan. Maglangke. Ito mga kapatid, tuloy-tuloy na ho natin. Maraming salamat sa ating Pinas News Insider, Coach Oli in the house. Yo! Okay, tuloy-tuloy na natin mga kaibigan. Nardo Bonoan, NBB. Yo! Coincidentally, these are known surnames of today's flood control saga. Okay mga kapatid, meron na naman po tayong panonoorin. Mag-a-update na naman tayo. May magre-report daw. Ayan o mga kaibigan, galing ito sa ating Pinas News Insider, nasa description yan. Heto na, BP Sara, good news, bumitaw na si Bongit, umamin na sa media. Yan, linawin lang natin, ibig sabihin, inamin niya na. Bumitaw na siya ng salita, ganun ba yun o talagang bumitaw na? Hindi rin pwede, no? Di ako naniniwalang bibitaw yung mga ganyang klaseng nila lang. Basta ganyang mag-isip, no? Lahat nagulantang sa palasyo. Ayan ang ating panonoorin mga kapatid at iba pang mga balita. Kung ready na kayo, simulan na po natin. Kung gusto nyo naman ng mura na at mabilis na internet, nandito na ang Fiber ni Juan. Maaasahan, kaya tawag na. Baka meron na sa inyong lugar ang Fiber ni Juan. Alright, maraming salamat sa Fiber ni Juan. Eto na, i-play na natin. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Yes. Ito naman ay balitang huwag mong ugaliing magpaikot ng tao para sa kasinungalingan mo dahil ikaw rin ang mahihilo kapag sinampal ka ng karma mo. Agoy. Ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa mundo ng social media matapos ang nakakagulat at tahasang pag-amin mismo ni Bongbong Marcos Jr. sa taong bayan. Ano sabi? Walang tiwala ngayon ang taong bayan, hindi ko naman sila masisi. Galing mismo sa kanya, no? Galing sa kanya. Sa ikinasang press conference nito kamakailan lamang tungkol sa manumalyang trilyong pondo o bilyong-bilyong pondo na kinulimbat di umano ng kanyang administrasyon o ang kontrobersyal na flood control scandal na siyang isa sa tunay na nagpahirap at nagpalubog sa bansang Pilipinas. Di ba sabi ni Tatay Digong, may mga blanco daw. Sabi naman niya wala. Kumbaga, ito ang pumirma sa lahat eh. Di ba? Siya ang pumirma, pinag-aralan pa daw niya. Tapos ngayon, magagaganyan siya. Ibig sabihin, para sa akin lang pananaw, mga kaibigan napaka irresponsable mong hindi malaman agad-agad na merong korupsyon dyan po sa gobyerno ni PBBM. Imposibleng ikaw, Pangulo ka, hindi mo agad malalaman. Depende na lang sa'yo kung ikaw din ay magnanakaw. No? Yan ho ang pangit eh. Alam nyo, sa maliliit nga na halaga ang magnanakaw ayaw umamin yan pa kayang malaking halaga. Kasiraan niya pa. Diba? Hindi talaga amin. Base lang ho yan sa aking opinion. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. Yes. At ito na nga mga kababayan. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas mismo ng Source officially Facebook page na ang balita ngayon, walang katiwa-tiwala ang taong bayan sa gitna ng pinakamatinding hamon sa kanyang administrasyon. Inamin ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sadsad na ang tiwala ng taong bayan, lalo na ngayong siya mismo ay direktang ibinawit din ni dating Ako Bicol Representative Saldico. Sabi ni Manang Claire, nagtitiwala na yung mga tao. Di ba parang may mga survey pa sila na may tiwala, nadagdagan yung tiwala ng Pilipino.
Pero iba rin ang sinasabi nito, no? Heavy. Sa umano'y 100 bilyong budget insertion sa 2025 national budget. Sa press conference nitong Nobyembre 24, sinabi ni Marcos na hindi niya masisisi ang publiko sa kawalan ng tiwala. Walang katiwa-tiwala ngayon ang taong bayan. Hindi ko naman sila masisisi. Wala silang tiwala sa sistema ngayon. Ay sana naman ito ay maibalik natin ng kumpiyansa ng ating mga kababayan sa ating pamahalaan. Mahirap po maibalik ang tiwala. Sa relasyon nga di ba? Sa relasyon. Sa pag-ibig. Pag-ibig pa lang ang usapan dito Kapag gumawa ka ng kalokohan, nahihirapan ng bumalik ang tiwala ng minamahal mo. Kaya kung ako sa'yo, bumaba ka na, itigil mo na yan. Base lang ho yan sa aking opinion, obserbasyon. Kung bumaba ka na dyan, hayaan mo na lang yung matalino talaga ang umupo dyan para umayos po ang ating Pilipinas. Hindi yung ibabalik mo, naka! Wala nang babalik. Ayaw na lahat sa'yo. Mukhang sinusuka ka na nga Kasabay nito, iniulat ng Pangulo na 7 ng individual na may arrest warrant mula sa Sandigan Bayan ang nasa kustodiya. 6 ang voluntaryong sumuko sa PNP CIDG, 1 ang inaresto ng NBI at 2 ang nagpaabot ng intensyong sumuko. Ano yung mga sumusuko na yan? Malalaking isda ba yan? Baka naman yung mga sumusuko na yan. Ito ang vision lang ho natin ito. Baka naman yung mga sumusuko na yan binayaran din para kunwari sila yung sumusuko at sila yung mapagbalingan ng taong bayan. Pero bayad sila. Ito'y vision lang natin Ito'y hula lang ho natin. Paano kung may... Kasi nga nawawalan na ho yung tiwala. Nawawala na yung mga tiwala ng mga kababayan natin. So mag-iisip sila ng mga masasama. Ako gaya ko. Nakakapag-isip ako ngayon ng hindi maganda. Paano? Puro na lang kasi ganun. Puro na lang pag nanakaw dito, pag nanakaw, kakambal nga niyan, sinungaling. Paano aamin yung isa, sinungaling nga? Halimbawa, nagnakaw. 2,000 nga lang inakaw, 1,000 ayaw umamin Yun pa kayang ganong kalalaking halaga? Siyempre, kasiraan nila yon. Hanggat magkapit-pitan, hindi aamin yan. Diba? Kailangan isalpak ang mga ebidensya, ikulong at panagutin. Kung anong klaseng panagutin yan, hindi ko alam. Pero hanggat maaari, dapat mabigat yung makikita ng mga tao na wow. Ang ganda naman ng parusa. Yan, maganda yan para magtanda talaga yung mga magnanakaw sa gobyerno. Diba? Hindi pwedeng ganyan Giit niya, simula pa lamang ang mga pag-arestong ito upang patunayan na gumagalaw ang sistema. I know, it is just a first step, but it's just a first step. We will keep going. Pwedeng patingin kami ng 6 at ang voluntaryong sumuko sa PNP. 1 na-aresto at saka 2 ang nagpaabot ng intensyong sumuko. Sana makita rin natin yun. Nagbigay rin siya ng hamon kay Saldico na ngayon ay tinuturing na pinakamataas na personalidad na tinutugis. Wow! Sabi ko sa iyo, Saldico Wag na wag kang uuwi, sabi nga nila. Baka maging airport ka daw. Umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Di uwi yan. Bilyon, di ba? Tutugisin na to. Itong Pilipinas na to, para ka lang ditong aquarium. Madali ka lang nilang makita dito. Maganda yan, magsalita ka muna na magsalita. Sabayan mo ng napakadaming ebidensya. Ang maganda yan. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Matatanda ang inakusahan siya ni Saldico na umano'y tumatanggap ng remittances at bahagi ng 100 billion insertion na isiningit umano sa pambansang budget. Aligasyong mariing itinanggi ng Malacanang pero patuloy na umuugong sa publiko. Kasunod nito, hindi naman nakapagpigil si Representative Kiko Barsaga na bumuelta at tila tahasang sinagot si Bongbong Marcos na tila sampalin ng katotohanan. Ayon pa sa kanya, siya ang mastermind. Ito ang matapang na pahayag ni Congressman Kiko Barsaga matapos ilabas ni Marcos Jr. ang panibagong video report nito November 24 kung saan iniulat ng Pangulo na 7 sa mga personalidad na may warrant of arrest sa flood control anomaly ang nasa kustodiya na ng mga otoridad. Sa video, sinabi ni Pangulo
Pangulong Marcos Jr. na ilang akusado ang nahuli ng NBI, ilan ay voluntaryong sumuko at 2 pa ang nagpaabot na magpapasaklolo na sa CIDG. Sa kabila nito, mayroon pang 7 na nanatiling at large kabilang ang dating kongresistang si Saldico. Sinagot ito ni Kong Barsaga ng walang paligoy-ligoy. Sinabing hindi sapat ang pagdakip sa mga kontraktor kung ang pinakaugat ng anomalya ay nasa itaas pa rin. Baliwala rin mga sir. Kahit po kunin nyo yung mga yan, kung yung pinakautak naman na itinuturo ni Saldico yung presidente tsaka si Romualdez, wala din. Di ba? Baliwala yan. May magnanakaw at magnanakaw pa rin. Si Marcos ang mastermind. Kahit ilang contractors ang ikulong nila, mananakawan ulit tayo habang nasa Malacanang yan. Kahit marami pala kahit isiksikan mo pa yan, kahit 5 milyon pa yan mga contractor no? Hindi sa dami nakikita yung pwede mong makuhang tiwala kapag nakakuha. Halimbawa, naka 100 ka ngayon ng mga contractor. Parami na ng parami. Yung mga nakukuha namin, yung mga magnanakaw, yung mga kurakot. Sana naman bumalik ng tiwala nyo. Hindi. Paano? Kung yung pinakamalaking ulo, ito halimbawa, 2 malaking ulo. Tapos yung mga dito tuldok-tuldok lang, mga maliliit, yun lang yung hinuli. Pero yung mga ulo, yung ugat, hindi mo tinanggal, wala pa rin. Sino ba yung ugat? Yung sinasabi ni Saldico, di ba? Wala pang tugon ng palasyo kaugnay ng pahayag ng kongresista. Sa kaganapang ito, marami sa ating mga kababayan ang labis na nalulungkot dahil tila masyadong halata na umano ang administrasyon ngayon na may pilit na pinagtatakpan. Maglangke, ito mga kapatid, tuloy-tuloy na ho natin. Maraming salamat sa ating Pinas News Insider, Coach Oli in the house. Yo! Okay, tuloy-tuloy na natin mga kaibigan. Nardo Bonoan, NBB. Yun. Coincidentally, these are known surnames of today's flood control saga. Si Mayor Yun. So meron daw sila, tingnan mo na. Meron daw sila, ang ganda ng pasabog ni ni Saldico, ni Lacson. May MBB. Sila daw yung sa madaling salita, sindikato patungkol dito sa flood control dahil may pinatayo pa silang hotel. Kunwari, yung anak pa o sinong man yung mga yan. Daming alam ni Lacson. Pagdating sa DPWH, ang daming alam ni Lacson. Ang galing niya mag-research. Di ba? Alam mo yung talino ni Lacson sa pagre-research patungkol sa mga DPWH dito kila Bernardo Bonoan. Ang galing, ang talino, pulis na pulis. Pero yung pag-iimbestiga niya patungkol kay Tambaluslot as kay Marcos, parang baklang pinabili ng suka sa tindahan. Lumipad yung utak, di ba? Yung kung merong selective memory, itong si Lacson, selective intelligence, selective research, selective investigation. Ang galing mag-imbestiga dito sa isang mga bubwit. Pagdating sa mga mastermind, di umano, naging bakla. Parang baklang pinabili ng suka sa kanto tinawag. Imbestigahan mo nga ito si Bongbong Marcos at saka si Tambaluslos. Ganon, di ba? Sana, kung gaano kagagaling mag-research sa ganyan, ganon din gawin mo doon sa magpinsan, animal. Flood control saga. Si Mayor Maglangke ang nagsilbing presidente ng Global Creek Builders noong 2024. Isang kumpanyang nakakubra umano ng mahigit 2 billion pesos worth of DPWH contracts ayon kay Senator Lacson. Samantalang si Bonoan at Bernardo ang kasalukuyang itinuturo bilang key players sa corruption scheme sa loob ng DPWH. Ayon sa mga dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel, tila biglang nagkaroon ng pagbabago sa board, management at ownership ng MB. Tingnan mo, DPWH, anong kapasidad man ni obrahin ng DPWH yung ganyang kalaking pera nang hindi nakatungtong sa isang politiko? Bobo ka ba, Lacson? PBB noong Agosto, isang buwan matapos ang mahiya naman kayo speech ni PBBM sa kanyang sona. Tinanggal bilang corporate president si Macy Maglangke, ang sekretary na si Sunshine Bernardo at treasurer na si Fatima Gay Bonoan de la Cruz. Pinalitan sila ni Mayor Maglangke, isang Donna Pangan at isang Heidi Alarcon na based lahat sa Candaba, Pampanga. Kaya naman, Tingnan mo, iba na yung nakaupo. Pinalitan na sila. Nasa liksik pa ni Lacson. Diba? Samantalang, andyan na sa harap niya. Sinasabi na naghatid kami ng pera kay Tambi tsaka kay Bongbong. Wala ka pa rin. Hindi mo pa rin masaliksik.
Bobo. Pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bunuan, isolated case lang daw ang Tapos, bibintangan nila ng bibintangan si Bunuan. Pero pinatakas nila. Di ba ganyan yung kay Saldico? Ayaw silang pauwiin. Tingnan nyo to ha. Pinagbibintangan ng pinagbibintangan si Bunuan. Tingnan nyo mabuti. Pero wala silang effort pauwiin si Bunuan. Pag si Bunuan nainis dahil binintang sa kanya lahat at nagsalita parang si Saldico, tapos hindi, saka kayo magkakandara pa, pauwiin yan. Di ba? Style nyo bulok. Ayaw nyo umuwi, sasabihan nyo wag umuwi, dyan ka lang. Kaming bahala sa'yo, alagaan ka namin. Magawin ka namin sakripisya lang, bantang namin sa'yo lahat. Tingnan nyo. Ba't di nyo pauwiin yan si Bunuan? Kung siya talaga yan, pauwiin nyo. Hanggat di nakakauwi yan, pwe kayo. Wala kayong kwenta lahat dyan. nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Ghost Project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bunuan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Creep. Una nang inamin ni Mayor Maglangke sa Billionaire News Channel na siya ang may-ari ng Global Creep Builders na nakakubra ng bilyon-bilyong pisong kontrata sa iba't ibang parte ng bansa. Pero paninindigan niya, lahat daw ay completed, delivered at dumaan sa tamang proseso. Linaw ah. Forward na lang natin linaw na sinasabi, hindi rin natin maintindihan. Agad na pinaimbestigahan ng Department of Migrant Workers nang lumutang ang pangalan na noong Setyembre. Ilang beses naming sinubukang kunin ng updates ng investigasyon sa ahensya pero wala pa itong tugon sa aming mga mensahe. Para sa agenda. Lacson, kailan mo pa uuwiin si Bunuan? Ha? Tingnan natin. Next po. Ito, may pakalat na fake news si Lacson at tila ay binibintang po ito. Di umano sa mga DDS. Sa atin po yan. O siguro sa mga politikong hindi kayang pilipitin ni Bongbong Marcos ang leeg. So, pakinggan po natin. Mismong si Senate President Pro Tempore Ping Lacson ang nagkumpirma. May ilang grupong nagpaplano raw pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng isang civil-military junta. Not only information kasi may mga may message na sort of confirming na meron talagang such move. Meron talagang obvious na moves na i-overthrow yung government. Wala siyang pinangalanan pero mula raw ito sa ilang retiradong militar at mga pulis. Inalok pa nga raw siya na umanib dito. Yes. Ako hindi naniniwala dito sa sinasabi niya. Magkakaroon daw ng military junta at inaalok si Lacson. Hindi naman bobo yung mga militar na yan. Alam na yan na meron kayong kasunduan dyan sa ibabaw. Amoy na amoy. Kahit grade 2. Amoy tambilos ka, amoy Bongbong Marcos ka. Baka nga mamaya, mga amoy maleta ka pa eh. Amoy na amoy yan eh. Brad, ano ka ba naman? Ikaw pa ooperan? Naku. Ginagawa mo naman tanga yung mga sundalo natin. Join at saka maging part, just in case. Ako naman, hindi naman ako nagre-reply eh. Talagang as in dead ma. Unconstitutional eh. Baka walang kasunduan. Baka walang maleta. Nagtatanong lang tayo, baka kaya dinededma niya. Hindi niyo yung offer, baka hindi niyo ilalagyan ng ilang maleta. Sa tingin ni Lacson, coordinated at orchestrated ang mga pagkilos para gamitin ng taong bayan. Nag-escalate noong before the INC rally. Nag-escalate noong lumabas si Saldico. Tapos hindi ko alam kung meron pa nung after ng speech ni Senator Amy. Anya, reset sa gobyerno ang gusto ng ilang grupo. Parehong gustong patalsikin sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Ayan, ang sabi niya, nagsimula ito nung magkakaroon ng rally ang INC. Tapos, parang nag-escalate pa o lumala pa yung offer, yung usapang military junta after nung speech ni Amy Marcos. At ang gusto, patanggal, magkakaroon ng reset. Magti-take over, militar, hindi natin alam kung yan yung plano kay si RSA ang mangunguna. Basta yung militar, tapos reset, magkakaroon ng election, alis ito si Bongbong Marcos, resign si Sara Duterte. Diyan pa lang, galaw-dilaw na, di ba? Sinong loko-loko? Bakit idadamay nyo si Sara? Ha? Gago ba kayo? May ninakaw ba ito ni Cinco sa flood control? Wala naman itong kinalaman sa insertion tsaka sa flood control. Pinagbibintangan ng confidential funds, yun naman ay hindi nila mapatunayan.
At yung confidential funds niya, pag pinumpir mo sa confidential funds ni Bongbong Marcos, bubuit. Bulati. Oh. So alam naman natin yung confidential funds nito ay gawa-gawa lang ng dilawan para hindi makaporma si Sara Duterte. Yung taong nasa gitna na matalino na hindi dilawan, alam nila political lang yung confidential funds ni BP Sara. And in no way that she is connected sa ghost projects. At sino may gusto mawala tong dalawa? Eh di dilaw. Eh di komunista. Dahil gusto nila sila mag-take over. Kaya wag niyong ibintang-bintang yan na may nanggugulo sa rally tapos DDS. Hindi po. Na gusto ng DDS sa Manila Tuhunta. Sa katunayan, ayaw naming pumunta dyan sa rally na gaganapin dyan sa pangbakla yun. Yung rally dyan sa November 30, panduwag yun. Bakit? Madadamay nyo si Sara. Utuin nyo yung mga dilawang taon nyo. Kayong mga dilawan, kayong mga komunista, kaya nyong utuin. Pero hindi nyo mauuto DDS. Ba't kami pupunta dyan? Gusto nyo pababayin si Sara? Tapos sino magti-take over? Si Risa? Si Tito Soto? Ano, gagawin yung Itbulaga noong time show bansa natin? Tigil-tigilan nyo nga yan. Hindi kayo para maayos ang bansa. Ha? Yang kakornihan nyo. Yung gusto nyong makabalik. Tandaan nyo, tapos na kayo pag upo ni BP Sara. Kayong kumakain ng tae ni Bongbong Marcos. Ang papalit, sibilyan at mga militar. Nagbabala naman si Senate President Tito Soto na walang magandang maidudulot ang isinusulong ng ilang grupo kaugnay sa civilian-military junta. Hindi raw magandang alternatibo sa eleksyon at pagsunod sa konstitusyon ang military adventurism at mob rule. Ayon pa kay Senate President Soto, posible itong mauwi sa anarkiya. Pagilinaw pa niya, walang nagaya sa kanya na sumali sa anumang pagkilos. It'll be very difficult. Anything unconstitutional as far as running the government is concerned, we will turn into a banana republic. Dilaw, Tito Soto, ha? Dilaw may gusto niyan, hindi DDS, hindi Banateros. Dilaw. Oh. Banana republic. Alam mo stand natin, sundin ang konstitusyon. Anong konstitusyon? Bawal ang adik na presidente. Naniniwala rin si Senator Erwin Tulfo na hindi makakakuha ng sapat na suporta ang nagsusulong ng civilian-military junta. Hindi raw pabor dito ang simbahan at civil society groups, di gaya noong People Power 1 at 2. Itinanggi naman ng United People's Initiative o UPI na sila ang nag-aalok ng civil-military junta kay Senator Lacson. Hindi po naangkop sa amin dahil kami po ay constitutional based. Wala pong katotohanan yun. Wala hong lumapit sa aming grupo. Hindi ako, naniniwala ako dyan. Ang DDS gusto kung ano ang nakasaad sa konstitusyon. Ang nakasaad sa konstitusyon, bawal ang adik na presidente. Bawal ang magnanakaw na magpinsan. According to Senator Amy at Saldico. Ang AFP muling tinutulan ng panawagang military intervention, habang ang Malacanang naniniwalang ang gusto lang ng mga grupong nasa likod nito ay patalsikin ng Pangulo para sa kanilang sariling interes at hindi para sa bansa. Ay, kasalanan na naman ni PRRD. Buhay pa pala yan siya, no? Nagbabalita. Alam mo, Claire, namimiss kita. Namimiss niyo ba si Claire? Ito, tingnan po natin yung statement na to, ha? Ito, tingnan po natin, ha? Ito yung post ni General Romeo B. Pokis. Senator Lacson sa Facebook. Be fair and just name the retired generals who approach you for an unconstitutional civilian military junta. Yan po kasi ang problema ni Lacson. Pareha sila ni Tito Soto. Una si Lacson muna. Si Lacson ang hilig alam mo yung bakla? Yung nga parang baklang pinabili ng suka tapos pagdating doon sa tindahan nagchismis. Pero ayaw naman pakalanan. Alam mo yung blind item na chismis vlogger o blind item na artista vlogger or yung blind item yung parang this is not to insult yung katulad nila yung may mga mapa-blind item, di ba uso yan sa artista, di ba? Ganyan to si Lacson. Pangalanan mo para ka namang hindi naging chief of police, para ka namang hindi police Lacson, para kang bakla talaga kasi this is not the first time. And dalawa sila ni Tuta Soto. Si Tuta Soto naman, di ba nagkabangayan pa nga sila, remember, ni Marcoleta? Ano sabi ni Tito Soto? Hindi ko naman pinakalanan Ganyan sila, ang hilig nilang magbato ng chismis, tas ayaw namang pangalanan. Bakla namang pangalanan. Style din ni Boying yun Yung lalabas muna ng chismis, pero hindi back up.
Halimbawa, merong warrant of arrest nasa cellphone niya. Hanggang ngayon wala pa yung warrant of arrest. 'Di ba? Parang niloloko lang mga Pilipino para wag pag-usapan yung pagnanakaw ng magpinsan. Para wag pag-usapan yung pagiging adik ng presidente. O hanggang ngayon asa na? Gumawa lang siya ng paninira. Pinag-a-apologize siya, hindi mag-apologize. Pinag-a-apologize si na Marcoleta no, sinasabi na ibendalo. Wala din, hindi man lang mag-apologize. Mayabang talaga, ang taas ng pride eh. Diba? O, ganyan din itong dalawang to, ayaw rin pangalanan. Lalo-lalo na to si Lacson. Ang lakas magbalita. Military junta pa, hindi maganda yun. Tapos hindi mo kayang pangalanan. Lacson, act like a senator. Huwag kang parang chismis vlogger. Kung hindi mo kayang pangalanan, kung hindi mo kayang magpakalalaki, huwag ka na mag-chismis. Simple, di ba? Oh. Pero alam naman natin sinong gustong magkaroon ng reset eh. No, next po tayo. Eto, tanong ko lang ha, tanong lang. Kasi, ang dami nagsasabi, AI daw yung kay Saldico, payat daw siya dati, walang buhok, ngayon mahaba na buhok, tumaba na, yung kay Bongbong Marcos na tumitira ng cocaine, AI daw, alam mo, masyado ng, masyado ng nagiging excuse. Pagka meron silang nagagawang kapalpakan, or tatama sa gobyerno, ang dating AI. So ako, nakita ko lang tong post na ito, tulungan ninyo ako ha. Ako naman ay nagtatanong ng maayos. Ito bang picture ni Boying na ito ay AI din? Kasi issue nila doon, may buhok na si Saldico, tumaba. Ito rin naman, di ba? Tingnan nyo yung itsura ni Boying noon. Ha? Ang laki-laki ng katawan, malaman pa, may buhok pa, medyo maputi pa. Ngayon parang talagang parang dumayb sa putikan. Tapos, nakalbo na. Parang nagdodroga na itsura. Hindi to nagdodroga, I'm sure hindi nagdodroga to. Pero yung itsura niya talagang umpak na eh. Parang nagdodroga na. Diba? So, tanong AI dahil marami ring si Amy, sinasabi ni Bongbong Marcos na hindi yun yung kapatid ko. So, ibig sabihin, yung humarap sa 100,000 na INC rally, hindi yun ang kapatid niya. So, ano yung nakita ng mga taga-INC? Multo? Or video lang? Or clone ni Amy Marcos? Diba? AI, baka ganun, AI. Ito rin, maraming kapalpakang sinasabi. Kung titingnan mo, parang, ito ba ay gawain ng SOJ? Yung mga sinabi niya before na siya ay SOJ pa. Ito yung ginawa niyang desisyong ombudsman. Parang wala din sa ayos. Nakakita ka na ba ng ombudsman na sang-ayon sa Bendalo? Na walang humility na ayaw man lang mag-apologize kung tama o mali. Ayaw harapin ang katotohanan. I mean, nakakita na kayo ng ombudsman na mayroong warrant of arrest sa cellphone? Kaya nga ako yung napapatanong, nakita ko tong post na to. Ay, oo nga no. Baka AI din tong nagsasalita na ombudsman. Kasi parang hindi gawain ng abogado. All the more, parang hindi gawain ng ombudsman na lahat ng ebidensya ay nasa harap na. Pero yung first day niyang mag-ombudsman, ang gusto niyang imbestigahan si Sara. Magbebendalo. At kung ano-ano pang kapalpakan ng mga sinasabi. So, ano lang naman tayo, nagiging, kasi medyo naiinis na kami doon sa excuses na AI to AI. Kahit na si Saldico na mismo ang nag-post doon sa page niya mismo, AI pa rin ang tawag. Diba? Kayo sa mga ilagay nyo. Ha? Hindi, iisa yan. Or AI yan. Bagay, hindi na natin malaman kung ano. Pero anong nangyari sa'yo, boy? Ba't ka nagkaganyan kung ito hindi AI? May tayo nagtatanong lang. Sana, hindi kasi tayo, concerned din tayo sa health ng isang tao. Dahil kung meron talagang sakit, dapat magpahinga muna. Dahil compromise po ang kanilang trabaho dito sa ating gobyerno. Sa aking pagkakaalam, hindi po pwedeng ganun. Diba? Dapat you are in good healthy condition to be a government official, lalo na yung public official ka na mataas ang rango mo. Diba? So, AI ba yan o hindi? May sakit ka bang malala na hindi? Kasi inamin naman niya may sakit siya. Pero, by the looks of it, it is serious. I mean, kung hindi AI to,
Tingnan nyo naman ang gap. It's like night and day. It's like 30 years gap yung itsura. So, this is not to insult him. This is to ask if this is an AI or karapat-dapat pa ba siya nasa posisyon niya. Diba? Same with Bongbong Marcos. Sabi nung kapatid, adik. Hindi po pwede po magkaroon tayo ng adik na presidente. Okay, pag-usapan po natin itong press con ni BBM. Ay, mambira. Okay, kailangan naman. Tayo sabi natin, di ba? Pag tama, palakpakan. Pag mali, palakpakan. So, papalakpakan natin si Bongbong Marcos. Hindi na siya bakla. Matapang na ang mama. Iyan ng presidente. O, di ba? At least, hindi na siya tumatago kay Claire. Humaharap na siya. Kaya lang may problema. Mamaya natin pag-uusapan, may problema po. Pero ayos yan. So far, so good. Dahil ganyan talaga dapat, Pero samahan nyo ko. Sa alin? Pagtawanan natin si Claire sabay-sabay. Pagtawanan din natin yung asang-asa kay Claire. Meron pa ako nakikita komentaryo, ang galing-galing daw abogado ni Claire. Hindi abogado ang pag dinala niya dyan sa PCO. Alam mo, dinala niya dyan pagiging vlogger. Dapat marunong kang bumagay Di ba? Halimbawa, boksingero ka. Hindi ka po pwede, pagdating mo sa Senado, boksingero ka. Para kang tanga ron. Hindi po pwede na artista ka, noontime show ka. Pagdating mo sa Senado, gusto mong gawing noontime show yung Senado, mali yun. Dapat marunong ka mag-adjust. Ito si Claire. Diba? This is serious Serious lang. Bago tayo pasimula, okay lang ba? Pasimula lang. Si Claire, dapat nahiya. Sinira niya ang imahe ng PCO. Yung tao ngayon, pag tumingin, kahit maalis si Claire, wala nang tiwala sa PCO. Diba? Parang DPWH. Pag sinabing DPWH, ay naku, ako nga may kamag-anak pa. DPWH, may kaibigan din ako, DPWH. Maka yun, diretso yun. Hindi nagpayaman yun hanggang ngayon. Yun pa rin ang bahay. Pero dahil sa kanya, dahil sa pinagagawa nito mga DPWH, napasama sila. Diba? Ganyan din sa PCO. Pag sinabing PCO ka, parang palingkera ang dating ngayon. Hindi na professional ang dating. Pero pagtawanan pa rin natin, akala mo Claire mamaya i-discuss natin mabuti may problema dito. Pero dito muna tayo Sige, diretso. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. Teka muna, saglit Purihin din natin si Bongbong Marcos, hindi nagkaganon-ganon. Ay, naku, improving ka Marcos hindi ka na tumitira masyado. And the reason that is because the lady that you see talking on TV is not my sister. Nako! And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So, that's why we worry. So, we are very worried about her. Nako, Marcos, sabog ka na naman. Huwag kang lalabas sa press con ng sabog. So, sinasabi niya, yung Aimee daw na nagsalita sa INC rally, yung Aimee na nakikita natin ngayon, hindi rin si Aimee yun? Ay, ano yun? AI na naman? Ako yun, laos na yan pa AI nyo. Kahit sabihin mo, hindi ko sinakyan yung video mo na AI di umano. Ako, for my personal knowledge, hindi ko alam kung AI yun or hindi. Pero ngayon, wala na yun irrelevant na yun. Kaya AI yun o hindi, adik ka Bongbong Marcos. Dahil sabi ng kapatid mo. So ngayon, pinalalabas nitong si Bongbong Marcos, AI yun? AI. Laos na yan sinasabi mo. Or, sabog ka. Hindi rin yun ang sister mo. Ay, naku, pambihira. Ay, sumagot si Aimee dyan, sabi niya. Kaya babasahin ko lang, Hindi ko na kinuha, hindi ko na pinost. Ang sabi ni Aimee, saglit lang, Bongbong. Si Aimee mismo, inano niya to sa Facebook niya. Bongbong, ako to. Kung ano-anong nakikita mo, adik, sabog. Sabi ko sa iyo Adik talaga. Ganyan ang, di ba ganyan ang adik ko, ano-ano nakikita? Kaya mainitin ang ulo Siguro, baka nagpapakita sa kanya ang demonyo, tapos ang tingin niya, hindi yun yung ading niya. Na ano na siya isang katangian niya ng adik, yung reality at saka yung hindi totoo, hindi na nila ma-distinguish kung ano yung totoo o yung peke. Sabi niya, patunayan mong mali ako, gusto kong mali ako. Alam mo, matindi yung sinabi ni Aimee na yun. Minsan kasi, gusto mong, alam mo tama ka pero mas gustuhin mong mali.
dahil para na lang doon sa mahal mo sa buhay. Halimbawa, kapatid mo, tatay mo, nanay mo, malapit mong kaibigan, meron silang ginagawang mali, pero gusto mo na lang mali ka eh. Pero alam mo, tama ka, yun talaga tama yung duda mo eh. May ginagawang kalokohan eh, itong mahal mo sa buhay. Ganyan po ang ibig sabihin ni Amy. Patunayan mong mali ako, pero sana mali ako eh. Sana na lang mali ako. Ano tong bananggit ni Amy na ito na patunayan mong mali ako kasi I'm sure hindi na naman papatunayan ni Bongbong mali si Amy. Kasi hindi nga ito magpapadrug test. Alam nyo kung bakit hindi ito magpapadrug test? Legit addict to. Simple lang naman yun. Ang daling magpa-drug test eh. Kaya nga sabi ko, we are beyond that. Nasa kamay na po ng AFP yan. Kung paano nila titingnan na mayroong addict na presidente, yan ba ay legal or illegal? It's up to them to decide. I hope she feels better soon. Jiggy agad naman sumagot si Senador Amy Marcos sa pamamagitan ng post sa kanyang Facebook page at sinabi nito na ito pala yun, ito kung ano-ano raw ang nakikita ng Pangulo. Mas maigi raw na patunayan ng Pangulo na mali ang sinasabi ni Senadora Amy dahil mas gusto niya na mali siya. Matatandaan natin na nung nakaraang Lunes sa rally ng mga kapatid natin sa Iglesia ni Cristo, dito pinaratangan ni Senadora Amy ang kapatid na si Pangulong Marcos na gumagamit umano ng illegal na droga. Jiggy? At Maricel, may payag na ba ang Pangulo sa panibagong video ni Zaldico? Ayan. Bago tayo pumunta dito sa panibagong video ni Zaldico, mamaya hihimay-himayin po natin yan na. Sabi ko nga, tayo'y natutuwa dahil mukhang si Bongbong Marcos ay hindi natatago sa palda ni Claire. At tayo rin natutuwa, wala nang palingkera. For now, wala nang palingkera dyan sa PCO. Si Claire kasi masyadong naging mayabang eh. Pumasok sa utak niya na malakas ako kay Bongbong Marcos. Ito tatandaan nyo. Sa mga nakadikit ni Bongbong Marcos, lahat kayo unstable. Pag kayo nakadikit sa adik, lahat yan unstable. Yung bang para kang nakatungtong sa unstable ground, para kang nakatungtong sa sinking sand, or para kang nakatayo sa bola. Kahit gaanong lakas mo, pag yung ground na sinasakyan mo, hindi stable, tutumba ka. Exactly ganyan nangyari kay Claire. Akala niya magaling siya, akala niya paborito siya, akala niya yung limelight lagi siya i-interview, akala niya bida siya. Hindi niya alam, nakasandal siya sa adik. Asan ka ngayon? Di ba? So, wala eh. Yes, Jiggy, kanina ang sabi ng Pangulo, matagal na nating pinag-uusapan yung tungkol sa mga fake news. Pag tinignan ang kalidad ng mga pahayag ni Zaldico, ang sabi niya kahit naman daw sino pwedeng magbigay ng mga paratang online. Ang hamon niya kay Zaldico, bumalik siya dito sa Pilipinas at patunayan ang kanyang mga sinasabi. Pakinggan natin ang sinabi ni Pangulong Marcos. For it to mean something, umuwi siya dito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin sa... Huwag ka masyadong gaganon, okay na eh. Hindi ka na gumaganon, gumaganon ka naman. Medyo diretso mo yung labi. Diretso, try bang. Niya, malalaman naman ng tao yan eh. Patunayan, but come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ang punto dito ni Bongbong Marcos, hindi yung patunayan mo kasi pinapatunayan na eh. Yung video may pangalan eh. Detalyado, pati address. Ganun po katindi. Hindi yung suntok sa buwan na mga sinasabi. Pinapatunayan na niya, ayaw ni Bongbong Marcos umuwi ka rito. Gagawin niyo siyang terorista eh. Normal yun. Bongbong Marcos, gusto ko sabihin mo yan sa sarili mo. Pag nakaupo na si BP Sara, sabihin mo yan sa sarili mo, huwag kang tatakbo. Harapin mo yung kaso mo dito. Harapin mo yung kasong isasampa sa'yo. Harapin mo si BP Sara. Ikaw bakla ka eh. Pinatapon mo nga si PRRD dun eh. Tapos yung gustong umuwi, ayaw mong pauwiin. Yung ayaw umuwi, pinauuwi mo. Dahil exactly bakla ka. Duwag ka. Diba? Ba't hindi mo sabihin yan? Kaya nga antayin ko yan. Pag wala ka na sa posisyon, siyempre presidente ka eh. Ang tinuturo ni Zaldico, magnanakaw ka. Swapang ka. Gusto mo 1 billion a month. Habang naghihirap ang Pilipino, gusto mo, di umano 1 billion a month. Tapos uuwiin mo siya. Di siyempre, ano iisipin nun? Sabi nga niya, papatayin mo siya. And kinonfirm din niya ni BP Sara. Pati si BP Sara gusto niyong papatay. Tama o tama-tama? Di ba siyempre? Kakarnihin nandito. Padala mo lang yan sa kulungan, pakarni doon, tapos na yan eh. Sasabihin, inatake. Di ba?
No. Masisisi mo si Saldico? Hindi. Ang gusto ko lang, yung sinasabi mong tapang, gawin mo pag hindi na ikaw ang presidente. Huwag kang tatakbo ha. Alam mo kung bakit? Tatandaan ko to. Sisingilin kita dyan. Pag ikaw na may kaso at hindi ka presidente, tumakbo ka araw-arawin kita. Sabi ko sa'yo. Tandaan mo yan. Ako, hindi ako nagtatago eh. Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. Eh, paano presidente ka eh? Di ba? Yan ang sinasabi ko. Sasabihin ko rin yan, sinasabi mo, pag may kaso ka na at hindi ka presidente. Andito si Sara, harapin mo. Andito si PRRD, harapin mo. Tingnan natin. Because you are weak. Ngayon ka nga lang nakaharap sa pres eh. Ilang buwan ka o taon nakatago sa saya ni Claire. Baka huli mo na yan, susunod di ka na ulit magpa-pres eh. Bakit? Eh nagkalat ka eh. At saka ito problema niyan. Kung siya na talaga ang haharap sa pres at magtatapangan siya, okay yun, palakpakan natin. Pero tatandaan natin, ang droga, may urge yan. Pag nagdodroga ka, pag adik ka, lalo ka't lulong ka, gusto mong magdroga. Hindi mo kayang tatagal ng 1 linggo nang hindi ka nagdodroga. So anong ibig sabihin? Kung panay ka haharap, you are forced to stop drug use. Tama? May ano yan. May withdrawal yan. Mapupuna natin ang withdrawal symptoms niyan. Di ba? Possibly magkasakit pa yan. So, anong gagawin ni Bongbong Marcos? Either, pilitin niya na hindi magdroga, sana naman at magbagong buhay na siya, pero mahahalata sa TV, or, last niya na to. Last na to na press con. Aanap na naman siya ng isa na namang palingkera, or pababalikin niya si Claire para magtago siya. So, once in a while, titira siya, tapos merong mga araw, papalipasin yung araw para bumaba yung tama, habang nagsasalita sa kanya ibang tao. O, abangan ninyo. Ano doon ang gagawin niyan? Ako sa tingin ko, yung pangalawa. Kasi ang lulong sa droga, hindi basta-basta nakakaano yan. Hindi yan basta-basta kaya magbagong buhay. Unless there is divine intervention. Lagi ko sinasabi yan, iba istorya. Pag ikay sinuko mo yung sarili mo sa Diyos. But kung habang nagmamalaki ka na feeling mo wala kang kasalanan, wala kang mali, and then you are in denial of your mistakes, hindi papasok yung divine intervention kasi ano ka eh, hindi ka in humility na mali yung ginagawa mo. So sa tingin ko lang, maghahanap to ng isa na namang palingkera o palingkero to speak in his behalf. Jiggy, tinanong din natin kanina ang Pangulo tungkol doon sa sinasabi ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na he was asked to resign. Sabi ng Pangulo, nagkausap na sila ng dating ES at wala silang bad blood. Ang paliwanag niya naman sa pagbibitiw ni Secretary Pangandaman bilang Budget Secretary, kailangan daw ito para maiwasan yung issue ng impluensya sa proseso. Kasabay niyan, ipinakilala ng Pangulo yung bagong transparency portal ng DPWH kung saan makikita ang lahat ng programa ng DPWH, kumpleto sa impormasyon at bukas sa publiko sakaling nais nila ng karagdagang impormasyon ukol dito. Jiggy? Yan ang ulat ni Maricel Alin. Yun naniniwala kayo dun sa portal na yan. Tingnan nyo yung ICI. Anong nangyayari? Naimbestigahan bang maayos si Tambi? Naimbestigahan ba si Bongbong Marcos? Wala yan. Anything under Bongbong Marcos is fake. Hindi yan hindi. Maiimbestigahan ba si Bongbong Marcos yung DPWH? Kaya niyang pailaliman lang yan eh. Diba, ikaw nasa opisina ng DPWH, you resign o sumunod kay Bongbong Marcos, anong gagawin mo? Diba? Lalo't nakasalala yung buhay ng pamilya mo, magre-resign ka. Next topic po tayo. Ito, tingnan po natin yung isa pang post ni Amy Marcos. Matindi ito. Ano sabi niya? Hindi ko gusto ang mga pagsinding nagaganap dyan sa palasyo kasi merong yung paiilawin yung Christmas tree. Ayan, talagang si Bongbong Marcos gusto nang makita ng Pilipino na merong Merry Christmas para maitago yung nakawan at kaswapangan niya. So tayo, mga Pilipino, ang gusto niya, mag-celebrate, pahinga muna tayo Celebrate muna kayo sa Pasko, mag-celebrate, tigil nyo muna yung mga ginagawa, tigil muna natin yung politika, wala munang bagayan. Habang ako, kumukubra ng 1 billion a month, tapos kayo maghirap kayo dyan, netso buena nyo, inutang nyo pa yung panghamonado, pambihira. Yan ang gusto mangyari ni Bongbong Marcos. So, ano sabi ni Amy Marcos? Hindi naman ako inimbita. At kung sabihin man ako
sasabihan man ako, hindi rin ako pupunta sa Christmas tree lighting. Hindi ko gusto ang mga pagsinding na gaganap sa palasyo. Hoy, siguro merong ano. At tanong ko lang, Bongbong Marcos, kasi may mga nagsasabi, party-party. At may nakita akong video, parang nakita pa daw dyan si Claire. Ano, meron kayong pat session later. Hindi, di ba? Wala tayong pinagbibintangan, ha? But that is, nationwide. Ha? Public knowledge na addict talaga si Bongbong Marcos. Actually, hindi lang nationwide, balitang-balita sa buong Pilipinas, sikat na naman ang Pilipinas. Siguro kaisa-isang kaisa-isang bansa na mayroong addict na presidente. Oh, di ba? Kasi yung iba anyway, kakaiba tayo, di ba? So, alam naman natin sa addict basta may party. Ang dulo niyan pat session. Pagbukas, wala na naman si Bongbong Marcos, mga 3 araw, baka nasa St. Luke's yan, nagpapababa. Baka lang huwag kayo magagalit. Hindi ko po sinisiraan ng St. Luke's. Siyempre, hindi naman masama Kasi kahit ikaw mamamatay tao, kahit ikaw rapist, kahit ikaw addict, pag pumunta ka sa St. Luke's at ipapagamot ka, hindi naman tatanungin ng St. Luke's, rapist ka ba? Gagamutin ka niyan. So, hindi kasalanan ng St. Luke's. So, abangan natin kung hanggang Biyernes o hanggang Thursday o Biyernes, wala na naman si Bongbong Marcos missing in action. Nag-Tom Cruise na naman. Mission Impossible. Wala, ano na yan? Sabog na naman. Kasi magandang gawain to, Christmas tree, di ba? Mailaw. Mailaw yan. Tapos imbitado yung mga kasamaan nila, mga katsokaraan. Alam naman natin yung mga ibisita nila. Siyempre, alam mo, madali mo na mahusgahan ng grupo They have common denominator. Meron yan. Diba? Ang hilig niyan iisa. Kunwari, may grupo mahilig sa babae. Lahat yan mahilig sa babae. Unless may ganyan ako yung isang tao na medyo mahilig humiwalay. O ibig sabihin, hindi siya mahilig sa babae. O kunwari, yung grupo, addict. Chances are addict lahat yan. Unless nga may humihiwalay na pagkatapos ng trabaho, alis na agad. Iwan ko na kayo, bahala na kayong At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po!